Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, pagbubukas ng Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Project, pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon. Administrasyong Marcos, lilikha ng mas marami pang mega job fair para sa mga Pilipino. Nasa 3,000 benepisyari ng 4Ps na kinabang. Lokal na pamahalaan ng Quezon City may ginagawa ng mga hakbang para labanan ang dengue. Cashless toll collection sa mga pangunahing tollways magsisimula na sa March 15. At mga mamahaling sasakyan na kumpiska ng Bureau of Customs. Una sa ating mga balita, patuloy na tinututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapaganda ang kahabaan ng Pasig River. Kaya naman ngayong hapon, bubuksan na sa publiko ang Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Project. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Pagpapayabong sa kalikasan at pagpapanatili ng kalinisan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay tinututukan. Salamin ng adhikaing ito ang nakumpleto at nakatakdang buksan sa publiko na Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Project. Bukas araw ng Lunes, pangungunahan ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng 300 metrong Fort Santiago River Walk. Proyekto ito ng unang ginang na excited na ipinasilip sa kanyang Instagram account. Layo nitong ibalik ang dating ganda ng Ilog Pasig at maging atraksyon sa mga turista. Magsisilbi rin itong daan sa pagitan ng Fort Santiago at Pasig River Esplanade. Patuloy din ang cleanup operation sa Pasig River ng Pasig River Coordinating and Management Office. Higit 2,000 sako ang nakolektang basura sa mga nakalipas na linggo. Inaasahang mas gaganda pa ang Ilog Pasig sa dinaluhang World Government Summit ni First Lady Liza Araneta Marcos na isa katuparan ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Clean Rivers, isang non-profit organization mula sa UAE na tutulong sa rehabilitasyon ng ilog. At sa ilalim ng kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan sa bagong Pilipinas, 22,000 barangay ang nakilahok sa mga cleanup activities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. May pasaring si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa ibang tao nang iniisip lang umanong solusyon sa lahat ng mga problema ay ang pagpatay. Sinabi ito ng Pangulo sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas nitong Sabado sa Carmen, Davao del Norte. Bagamat hindi niya sinabi kung sino ang kanyang tinutukoy. Ayon kay Pangulong Marcos, ramdam na ng mga kalaban ang bigat ng line-up ng senatorial slate na administrasyon, kaya't ang ibang partido tila nawawalan na aniya ng pag-asa. Sa kanilang panig, iginiit ng presidente na may magandang credentials at malawak ng karanasan ang mga pambato ng alyansa, kaya't sila aniya ang dapat suportahan ng ating mga kababayan sa Hatol ng Bayan 2025. Bukas, nakatakdang ganapin ang susunod na campaign rally ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa lungsod ng Pasay. Lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, sabagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino.
nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman. Mega Job Fair na inilunsad sa Tagum City, dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan aabot sa 3,000 benepisyaryo ng 4Ps ang nakinabang. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV. Personal na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginanap na trabaho sa Bagong Pilipinas Mega Job Fair sa Tagum City sa Davao del Norte, kung saan halos 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program mula sa Carmen at Tagum City ang dumalo. Ito ay inisyatiba ng Office of the President at Department of Social Welfare and Development Field Office 11 sa layo na mapabuti ang pamumuhay ng mga 4Ps beneficiaries sa bansa. Ito ay bilang pagtupad sa aming mandato at sa aming pangako na itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga benepisyaryo ng 4Ps at saka ng tupad. Patuloy din namin pinapalakas ang paghahatid ng mga serbisyo para sa inyong lahat upang matulungan kayo na makahanap ng trabaho at magsilbing hakbang tungo sa pagkamit ng inyong mga pangarap sa buhay at para sa inyong mga pamilya. Inaasahang nasa 3,000 pre-identified existing household beneficiaries sa 4Ps ang maaaring matulungan ng programa. Ang mga nasabing benepisyaryo ay magta-transition out na sa programa dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang trabaho sa Bagong Pilipinas Mega Job Fair ay ginanap upang mabigyan ng trabaho at pagkakakitaan ang mga 4Ps beneficiaries upang mapanatiling progresibo ang kanilang pamumuhay kahit hindi na tumatanggap ng ayuda mula sa programa. Ang 33 taong gulang na 4Ps beneficiary mula sa Magsaysay Carmen, Davao del Norte na si Michi Natad, hire on the spot bilang cashier sa isang mall sa Panabo, Davao del Norte, kung saan 7 taon na siyang benepisyaryo ng 4Ps. Nagpasalamat jud ko nga nadawat ko. Di kong dili tungod sa 4Ps. Siguro dili ko makasulod ani nga trabaho. Ayon naman sa Regional Director ng DSWD Region 11 na si Merlinda Paragamak, malaking tulong ang programa para sa 4Ps beneficiaries dahil magpipitong taon na sila sa programa at kailangan na nila mag-transition out. Importante po itong activity na ito kasi dinadala natin ang serbisyo para sa kanila. We wanted them to have work, no, para ma-sustainable ang pagtabang, ang ating pagtulong sa ating mga 4Ps beneficiaries. Nakipagtulungan din ang Department of Labor and Employment Region 11 kung saan naging daan din sila sa pag-imbita sa iba't ibang employer at partner companies, kung saan mayroong kabuuang 887 job vacancies ang nakahanda para sa mga benepisyaryo. At mayroon ding iba't ibang special services para sa mga benepisyaryo tulad ng Job Seekers Assistance Booth, Labor Education and Livelihood Desk at Career Development Support Services. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Bahagi ng ginagawang pagsasanay ang planong pagbili ng Pilipinas ng Typhoon missile system ng Amerika. Sa harap ito ng patuloy na pananatili ng nasabing kagamitan sa bansa na noong nakaraang taon pa dumating. Una na itong ginamit sa mga nakalipas na pagsasanay sa balikatan at ng Armed Forces of the Philippines. Bago nito ay dinipensahan na rin ng National Security Council ang pananatili ng Typhoon missile system sa bansa at giniit na walang naging plano na alisin ito taliwas sa pagpuna ng China. Ito pong pag-rehearse natin on how it's gonna be used and yung functionality po niya, parte po ito no tuwing meron po tayong mga exercises na nagaganap kasama po ang Estados Unidos. Nagdeklara na ng dengue outbreak ang Quezon City Health Department dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod. Halos nasa 2,000 na ang kaso ng dengue sa lungsod simula Enero. Mas mataas ito ng halos 200% kung ikukumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon. Mga bata ang karamihan na nagiging biktima ng dengue. Nasa edad 5 hanggang 17 taong gulang ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso sa QC na umabot sa 58%. Mamaya maglalabas ng panibagong bilang ng mga tinamaan ng dengue
at inaasahang mas tataas pa ang bilang nito matapos buksan ang mga health center nitong weekend para tugunan ang kaso ng mga na-dengue. Ang priority po ngayon, ang utos sa atin ng Mayor Joy ay patayin muna yung mga adult mosquito para hindi na siya makapagat, no? So, extensive chemical control spraying tayo ganun, sa mga clusters area sa barangay. Yun po ang priority ngayon ng ating mga punong kapitan sa ating mga 142 na barangays natin sa Quezon City. Balita mula sa Philippine News Agency, magiging cashless na o hindi natatanggap ng pera ang mga pangunahing expressway sa Luzon simula March 15. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nagtapos na ang ilang buwang dry run sa cashless o contactless transaction program. Ayon sa TRB, kailangan mayroon ng electronic toll collection o RFID ang mga sasakyan na dumadaan sa mga toll plaza. Nagbabala ang TRB na bibigyan ng show cause order ang mga sasakyan na walang RFID dahil sa paglabag sa no valid ETC device, no entry policy. Hinikayat ng TRB ang mga motorista na magpakabit ng RFID sa mga loading station sa loob at labas ng mga expressway. Umabot na sa 194,111 ang mga titulong na ibigay sa mahigit 186,000 na mga benepisyaryo sa ilalim ng Marcos Administration. Ito ang ipinagmalaki ng Department of Agrarian Reform sa kanilang panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, kinabibilangan ito ng 132,393 na e-titles o parcelized titles at 61,718 regular titles, nakatumbas ng mahigit 200,000 na mga ektarya ng lupain. Sa kabuuan, ipinagmalaki rin ng kalihim ang nasa mahigit 200,000 na certificates of condonation and release of mortgage na kanilang naibigay sa 188,000 na mahigit na mga benepisyaryo na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Gate ni Estrella, malaking tulong ito dahil magagamit na ng mga magsasaka at kani-kanilang mga pamilya ang pera na sana'y pambayad ng utang sa mas importante na pangangailangan. Hindi na sila magbabayad sa utang, no? Yung kanilang kikitain, pwede na nilang gamitin para sa personal na pangangailangan nila, katulad halimbawa ng tuition fee ng mga anak nila o di kaya pang paggamot nila, no? Or pwede nilang gamitin so that they can engage in a more modern and scientific method of farming, na aangkop dun sa climate change na tinatawag natin. Sinalakay ng Bureau of Customs ang dalawang tindahan sa Pasay at Parañaque na nagbebenta umano ng smuggled luxury cars kabilang na ang Ferrari, Lamborghini at Rolls-Royce. Ayon sa Customs, matagal na umanong minamanmana ng operasyon ng AC Che Gong Miao at Top Car Specialist and Trading Inc. Sa nasabing raid, nasamsam ang mga mamamahaling sasakyan at ipinasara ang mga warehouse. Binigyan naman ng 15 araw ang may-ari para magpatunay na tamang pagbabayad ng buwis, kundi ay haharap umano ang mga ito sa kaso. Bubuksan na ngayong araw sa publiko ang Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Project. Pangunahan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos kung saan inaasahan ding dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May balitang pambansa sa Isaya Mirafuentes ng PTV. Ilog Pasig ang pinakamahabang ilog dito sa Metro Manila. Binabagtas ito ang lungsod ng Maynila hanggang sa bungad ng probinsya ng Rizal. Ito ang nagdudugtong sa Manila Bay at Laguna de Bay. At sa tinagal-tagal ng panahon, hindi na natin nasilayan at naging kwento na lang ang malakristal nitong ganda. Pero sa ngayon, pangarap ng pamahalaan na muling masilayan ang angking ganda ng Pasig River. Mas maganda at mas malinis na Pasig River. Abot kamay na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatakdang buksan sa publiko ang Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project na ang layunin ay maging isa ito sa tourist attraction.
Ngayong araw, inaasahan ang inaugurasyon ng 300 metrong Fort Santiago River Walk. Ito ay pangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos at inasa ang dadalo rin sa programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsisimula alas 5 mamayang hapon. Ang Fort Santiago Metro Walk ay magsisilbing daan sa pagitan ng Fort Santiago at Pasig River Esplanade. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Palalakasin pa ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa Germany kasunod ng isinagawang pulong sa Munich. Sa nasabing pulong, kapwa nangako sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner at Germany Armed Forces Chief of Defense General Karcel Brewer na magtutulungan upang mabigyan ng solusyon ang anumang problema sa seguridad. Tinututukan sa pulong ang cyber warfare, military education, training at maritime cooperative activities. Bahagi pa rin ito ng malawakang hakbang ng Pilipinas na makipag-alyansa sa ibang bansa upang mapanatili ang katatagan sa Indo-Pacific region. Umarangkada na ang unang araw ng Sub-Regional Meeting on Enhancing Cooperation for Arms Trade Treaty, Universalization and Humanitarian Disarmament. Nagpaabot naman ng mensahe rito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Nagpaabot ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa unang araw ng Sub-Regional Meeting on Enhancing Cooperation for Firearms Trade Treaty Universalization and Humanitarian Disarmament. Ayon sa Pangulo, ang kapayapaan at pagkakaisa ay makakamit kung ang mga bansa ay may respeto, pagkakapantay-pantay at soberanya. Ang pagkakatatag-aniya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at adoption ng Ottawa Convention ay makabuluhang hakbang sa pagpapalaganap ng kapayapaan at progresibong mga bansa. Pinangunahan ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime sa ilalim ng opisina ng Pangulo ang 3 araw na pagpupulong. Katuwang dito ang Department of Foreign Affairs at Nonviolence International Southeast Asia. Ilan sa mga bansang kalahok dito ay ang gobyerno ng Indonesia, Malaysia, Cambodia at Japan. Kaisa rin ang mga law enforcement agency ng Pilipinas, kabilang ang National Security Council, Department of National Defense at Bureau of Customs. Your presence here reflects your commitment to strengthening weapons regulation measures and your dedication to building a safer and more secure region for all of our people. Nagpaabot naman ng mensahe si Executive Secretary Lucas Bersamin sa pamamagitan ni Ambassador Marciano Painor Jr. The Arms Trade Treaty stands as a landmark effort to regulate the global arms trade, prevent diversion, and reduce human suffering caused by illicit arms transfers. Pag-uusapan sa mga susunod pang araw ang roadmap para sa regulasyon sa paggamit ng armas para mapalakas ang arm control sa mga bansa. Magpapalitan din ng ideya ang mga bansa para sa capacity building, joint training program at pagresolba sa mga cross-border armed trade challenges. By working together, we can prevent conflict, protect lives, and build a future where arms are traded responsibly and used only in accordance with international law and humanitarian principles. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Napinsala ng ashfall ang ilang bahagi ng barangay Mailom, Bago City sa Negros Occidental matapos ang pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon. Sa mga larawan, makikita ang epekto ng ashfall sa lugar na kumalat at nakaperwisyo sa mga residente. Samantala, patuloy ang pamamaga ng bulkan na ngayon ay nanatili sa Alert Level 3. 35th Civil Registration Month, opisyal nang binuksan sa Mimaropa kung saan binigyan diin ng selebrasyon ang karapatan at tungkulin ng mga Pilipino na iparehistro ang mahalagang pangyayari sa kanilang buhay. Si Joshua Sugay ng BIA Oriental Mindoro para sa Balitang Pambansa. Formal na binuksan ng Philippine Statistics Authority Mimaropa ang pagdiriwang ng 35th Civil Registration Month ngayong Pebrero na may temang Building a Resilient, Agile and Future-Fit Civil Registration and Vital Statistics System. Ang selebrasyong ito ay ginaganap tuwing Pebrero alinsunod sa Proclamation No. 682 na nilagdaan noong 1991.
Layunin nitong ipaalam sa publiko ang kahalagahan ng pagtatalang sibil na nagsisilbing pundasyon ng pagkakakilanlan ng bawat mamamayan sa bansa. Ayon kay PSA Mimaropa Regional Director Lenny Rio Florido, mahalaga ang ganitong gawain upang mapalakas ang kamalayan ng publiko tungkol sa kanilang karapatan at tungkulin na iparehistro ang mahalagang pangyayari sa kanilang buhay gaya ng kapanganakan, kasal at pagkamatay. Ang kahalagahan ng pagsiselebra ng Civil Registration Month, katulad na sinabi ko kanina sa aking message, sa opening message, para ipamalay sa mga mamamayang Pilipino ang kahalagahan ng pagtatalang sibil, na dapat sila lahat ay nakarehistro, ang kanilang kapanganakan, kapag ikinasal at kung may mamatay sa kanilang pamilya. Aniya, ang tamang civil registration ay susi sa maayos na pagpapatupad ng mga programa at serbisyong pampamahalaan. At mula sa datos na ito, makakagawa ang pamahalaan ng mga programa at proyekto na naaayon sa pangailangan ng mga mamamayan. Mula sa Philippine Information Agency Oriental Mindoro, Joshua Sugay para sa Balitang Pambansa. Mas pinaigting ng Commission on Elections COMELEC Albay ang kampanya laban sa vote buying, selling at abuse of state resources para sa nalalapit na halalan, kasabay ng paglulunsad ng Committee on Kontrabigay na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at legal groups. Si Raisa Lucidos ng PIA Albay para sa Balitang Pambansa. Mas pinaigting ng Commission on Elections sa Albay ang kampanya laban sa vote buying, selling at abuse of state resources para sa national at local elections. Kung ano man pong resources, kung ano pong pasilidad, transportation o pera na galing sa gobyerno, hindi po pwedeng gawin o gamitin na pangangampanya. Kasabay ng pinaigting na kampanya ang paglulunsad ng Committee on Kontrabigay na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga abogado na kasapi ng Integrated Bar of the Philippines at Law School sa lalawigan. Positibo naman ang tugon ng mga mamamayan sa Albay sa inisyatibong ito. Maraming mas deserving na candidate for election na parang nadidisregard sila kasi naaangatan sila ng mga kandidato na bumibili ng boto ng bayan. So I think maganda po siya na i-kontra yung vote buying for this coming election. Raisa Lucido mula sa PIA Albay, Balitang Pambansa. Isang makabagong dairy farm ang planong itayo sa Ubay, Bohol sa ilalim ng Philippine Dairy Project katuwang ang France-based consultancy na Phylum Sarl. Nakipagkasundo ang National Dairy Authority sa Phylum Sarl para sa isang feasibility study na susuri kung kwalipikado ang proyekto sa concessional loan sa gobyerno ng France. Target ng nasabing proyekto na magkaroon ng dairy farm na kayang makapag-alaga ang higit 300 na baka at magproseso ng hanggang 10 metric tons na gatas araw-araw. Bukod dito, kasama sa proyekto ang pakikipagtulungan sa mga lokal na kooperatiba para sa produksyon ng gatas at pagkain ng mga hayop. Gayon din ang pagtatayo ng milk collection and processing facilities sa Luzon, Visayas at Mindanao. Layo ng proyekto na palakasin ang produksyon ng lokal na gatas at maabot ang 5% milk sufficiency sa bansa pagsapit ng 2028. Kauna-unahang kadiwa ng Pangulo sa San Antonio, Quezon. Dinumugpo ng mga mamimili. Nagtungo rin sa lugar ang DTI dala ang kanilang diskwento caravan. May Balitang Pambansa si Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Lucena. Pagkabukas pa lang ng kadiwa ng Pangulo sa San Antonio Cultural and Sports Center sa Quezon Province, marami na agad na nagpalista para makapamili rito. Hindi magkamayaw ang mga mamimili dahil sa dami at mura na mga ibinebentang produkto gaya ng bigas, gulay at prutas. Sabi kasi pagkadiwa mura kaya yung tsaka presyo yung palengke. Layunin ng kadiwa ng Pangulo na parehong makinabang ang mga mamimili at magsasaka kung saan tinatanggal sa sirkulasyon ng bentahan ang middleman. At dahil mabenta ang mga binebentang produkto rito, tiyak nakikita ang mga magsasaka, mangingisda at mga maliliit na negosyante. Ang mga ganitong programa ang patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mapalago ang sektor ng agrikultura.
Isang malaking tulong sa aming mga magsasaka, sa aming mga magtatanim na naibebenta namin ang dapat. Dahil ang kadiwa ng Pangulo, ito yung halos ay pinagsama-sama para bumili rin yung mga mamimili. Yun. Yung produktong sariling atin, dapat puntang kilitin. Bukod sa mga ani at produkto ng nasa 16 na exhibitors ay nakiisa rin ng DTI Quezon, dala ang kanilang diskwento caravan para naman sa basic necessities and prime commodities. Pagtitiyak ng San Antonio LGU, masusundan pa ang mga ganitong aktibidad upang mas marami pang makinabang at maabot ang benepisyo ng kadiwa ng Pangulo. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, Carmi Isles para sa Balitang Pambansa. Mas pinaigting pa ng DTI ang pagsuporta sa digitalization sa logistics sa bansa. Ito'y para gawing mas mabilis at efficient ang operasyon ng mga negosyo sa bansa. May balitang pambansa si JB Santiago ng IBC 13. Suportado ng Department of Trade and Industry o DTI ang digitalization sa logistics sa Pilipinas para gawing mas mabilis at efficient ang operasyon ng mga negosyo sa bansa. Ayon sa DTI, malaki ang may tutulong ng pagsanib puwersa ng fintech at logistics technology para mapalakas pa ang ekonomiya ng bansa. Layon ng hakbang na ito na gawing seamless ang proseso ng supply chain mula sa order hanggang sa delivery. In today's digital age, logistics has evolved beyond simply moving goods. It's about moving value, data, and trust across borders and industries. Sa tulong ng digital payment systems, online booking, at real-time tracking, napapabilis ang proseso sa logistics. Mas mabilis ang pasok ng kita at mas efficient ang pagpapasweldo. Bawas hassle sa physical cash na may risk ng theft o human error. Dagdag pa ng DTI, magbubukas din ito ng opportunity para sa mga local businesses na palawakin ng kanilang market. Sa pamamagitan pa ng digital platforms, nagiging mas madali ang cross-border transactions na makatutulong para makipagsabay ng mga Pinoy entrepreneur sa global market. We all share a common goal to reduce logistics costs and establish the Philippines as a leading logistics hub in Asia. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang DTI sa fintech at logistics companies para maisulong ang digitalization sa sektor na ito. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan sa Bagong Pilipinas ngayon ang isa na namang mainit na talakayan tungkol sa mga programa ng Department of Migrant Workers kasama si Secretary Hans Leo Kakdak. Mamaya na po yan, kaya tutok lang dito sa inyong Pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli maamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.